Isang mapagpalang araw sa lahat. Ako si Jamela at maligayang panonood muli sa Book and I. Ito ang programa na titingin sa iba't ibang mga libro at ang kanilang mga aral na tutulong sa ating lumago sa pananampalataya. Noong nakaraang linggo, sinimulan natin ang bagong serye ng mga kabanata sa isa pang aklat ni Ginoong Timothy Keller. At ang kabanatang iyon ang nagsabi sa atin na ang Ebanghelyo ay hindi lahat ng bagay na itinuturo ng Biblia. Bilang pagbabalik-tanaw sa napag-usapan, muli, ang Ebanghelyo ay hindi kailanman tumutukoy sa mabuting payo kung paano dapat namuhay ang isang tao upang mapunta sa langit. Sinasabi nito sa atin kung ano ang nagawa para sa atin at isang bagay na dapat nating tugunan dahil ginawang posible ng Diyos na makasama natin siya. Ngayon, sa pag-aaral natin sa ikalawang kabanata ng unang bahagi na binigyang pamagat, ang Ebanghelyo ay hindi isang simpleng bagay. Dito malalaman natin na bagamat ang Ebanghelyo ay iisang mensahe, hindi natin ito maitatali sa isang uri ng presentasyon lamang para sa lahat ng kultura at sa lahat ng henerasyon. Ano ang ibig sabihin natin para dito? Iyan ang ating pag-aaralan. Ang Biblia ay hindi nagbibigay ng isang pamantayang balangkas ng Ebanghelyo. Bagamat ang Ebanghelyo ay nagsasabi sa atin ng isang mensahe para sa lahat, ang mga manunulat ng Biblia ay ipinahayag ito sa iba't ibang paraan. May ilan na binibigyang diin ang pagbabago sa lipunan at pag-uugali na dulot ng Ebanghelyo. Ang iba ay nagbibigay diin sa individual at panloob na aspeto bilang kabilang sa kaharian ng Diyos. Mayroon ding tulad ni Paul na binibigyang diin ang legal na implikasyon ng sakripisyo ni Jesus sa pamamagitan ng paggamit ng termino ng batas tulad ng nasa isang hukuman. Ngunit lahat sila ay nangaral lamang ng isang ebanghelyo. At tulad ng sinabi ng may akda, sa puso ng lahat ng teolohiya ng manunulat ng Biblia ay ang pagtubos sa pamamagitan ng pagbibigay kapalit. Ang Ebanghelyo ay kailangang matali sa linya ng kwento at mga tema ng Biblia. Bagamat sa nakaraang kabanata, tinalakay natin na hindi lahat ng itinuturo ng Biblia ay maituturing na Ebanghelyo. Dapat din nating malaman na lahat ng ipinakita ng Biblia ay nagtuturo sa atin sa Ebanghelyo at ang Ebanghelyo ang nagkakaisa at nagbibigay kahulugan sa lahat ng itinuturo ng luma at bagong tipan. Ang Biblia, tulad ng ating mababasa, ay nagbigay ng isang balangkas ng kwento. May mga tauhan na nabanggit, tagpuan, lugar, mga senaryo at marami pang iba tulad ng kung paano binubuo ang isang kwento. Kasama ng balangkas ng kwento na ito ang iba't ibang tema na tinalakay dito. Tulad ng kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa isang partikular na paksa. Ngayon, ang tanong na dapat nating pagbulay-bulayan ay, bakit ko kailangan pag-aralan at malaman ang mga kwento na ipinapahayag sa Biblia maging ang mga tema nito para sa Ebanghelyo? Iyan ay dahil ang bawat kwento ng Biblia at bawat tema na ipinapahayag dito ay magbibigay sa atin ng mas malalim na pagkaunawa sa Ebanghelyo. Kaya naman napakahalaga na tingnan natin ang bawat kwento at tema sa lente ng Ebanghelyo. Kung nais mo na mas mabisang maibahagi ang Ebanghelyo sa iba't ibang tao, kultura, sitwasyon at marami pang iba, simulan na basahin ang Biblia nang nakatali sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay kailangang kontekstualisado. Muli, bagamat sinasabi sa atin ng Ebanghelyo ang tungkol sa isang mensahe, ang pagpapahayag nito sa Biblia ay napakalalim at napakayaman na tulad ng sinabi ng may akda. Ang Ebanghelyo ay may supernatural na versatilidad upang tugunan ang partikular na pag-asa, takot at mga idolo ng bawat kultura at bawat tao. Tulad ni Paul na nangaral sa iba't ibang tagapakinig na may iba't ibang kultura at paniniwala na hinubog ang kanyang paraan ng paglalahad at pakikipagtalo para sa Ebanghelyo, dapat din natin gawin ito. Dapat nating tandaan na ang Ebanghelyo ay napakayaman na ito ay maaaring ipahayag sa isang paraan na angkop sa isang sitwasyon. Ito ay iisang mensahe, ngunit ito ay hindi isang simpleng mensahe. Bilang tagasunod ng Panginoong Hesukristo, lahat tayo ay binigyan ng komisyon na magbahagi at humubog ng mga alagad ni Hesukristo.
Lahat tayo ay dapat na magbahagi ng Ebanghelyo bilang pagpapahayag ng ating pagmamahal sa ating Panginoon at tagapagligtas at sa iba. Kaya naman ang kabanatang ito ay nagbigay sa atin ng praktikal na payo kung paano epektibong maibabahagi ang Ebanghelyo sa iba. Hindi ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang uri ng presentasyon ng Ebanghelyo lamang para sa lahat, kundi sa pamamagitan ng pag-aaral ng mas malalim sa karunungan ng Biblia sa lente ng Ebanghelyo. Ang pag-aaral sa sarili nating Biblia ang ating kailangan. Humingi ng pangunawa sa Panginoon at tiyak na tutulungan tayo ng banal na Espiritu. At iyan ang kabanata natin sa araw na ito. Nawa kayo ay may natutunan at ang kapayapaan ni Kristo ay sumainyo. Muli, ito ang Book and I.